And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, pasensya na kayo kung hindi ako agad nakapag-upload ng mga video no after ng outing namin. Dahil grabe guys no, sobrang stressful talaga noong nakaraang araw. And talagang hindi kinaya ng aking katawan kahapon mga kababayan. And isa pa, naglilipat kasi ako ngayon ng bahay mga kapatid. Dahil medyo masikip na po yung space ngayon na aking tinitirahan dito. No? So, syempre mga kababayan, no? Kailangan din naman talaga natin ng mas convenient na place, no? Na kung saan nagagawa natin lahat ng gusto natin, especially dito mga kapatid, no, sa ating pagbablog. And ito na nga mga kapatid, ano, hindi kasi ako nakapag-react nito kahapon noong pumutok itong issue na ito na di umano mga kababayan sinabotahe ng Marcos administration itong kanilang maisog rally. Grabe talaga mga kapatid, ano? Hindi lang sila sinuportahan sa kanilang mga activities diyan na dapat isasagawa nila diyan noong nakaraang linggo no sa Bustos Bulacan, sinabotahe na kaagad. And ito mga kababayan, ano, kung makikita nyo kasi dito sa video na ito, no, ito po yung lugar, yung nasabing venue na sinasabi nilang pagdadarausan sana nila ng kanilang maisog rally. Pero kung titignan natin mabuti dito mga kapatid, no, napakalawak ng venue na ito at wala pa naman ditong nakikitang mga kung ano-ano. Hindi ko lang alam kung tapos na ba yung pagharang ng nasabing truck dito. Pero guys, ito lang, no, para sa para maging malinaw ang lahat. No, hindi po totoo talaga mga kapatid. Ako naniniwala talaga ako na hindi po talaga totoo na sinabotahe ng Marcos administration itong kanilang tawag nito, itong kanilang peace rally na may kasamang murahan. 'Di ba? Palusot na lang yun nila mga kababayan, no, na di umano'y sinabotahe sila ng ating presidente para hindi matuloy itong kanilang peace rally. Ito lang guys, ganito lang kasimple yun, no? Kung may plano pa talaga na tawag nito, patahimikin sila ng administrasyong Marcos, no, sa kanilang mga pinaggagawa. Hindi sana mga kapatid, no, pinapasok na lang ni President BBM ang ICC dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi yun kasi ang pinaka the best way mga kababayan na matigil itong ganitong mga gawain nila, itong pang-brainwash nila sa ating mga kababayan, 'di ba? Kung gusto talaga ng gobyerno na matigil itong ganitong activities nila mga kababayan, no, kung saan panglalason sa utak ng ating mga kababayan, hindi sana hinayaan na lang ni BBM na pumasok dito sa Pilipinas ang ICC. Pero hindi 'di ba? Nanindigan si BBM mga kapatid na hindi niya papapasukin ang ICC dito at walang jurisdiction dito sa Pilipinas ang ICC. And ito guys, ito talaga ang pinaka napansin ko sa lahat, no, na I think wala pang ibang mga vloggers, no, na nakapansin nito mga kapatid. And ito din po ang patunay mga kababayan, nandito lang po sa picture na ito na inyong napapanood ngayon, no. Ito din po yung magpapatunay mga kapatid na wala na talagang naniniwala dito sa Luzon, no, dito sa mga patutsada, mga hocus-pocus, mga pakulo, whatsoever tawag dyan, no, dito sa mga tawag dito, mga kapritsyo nila former President Duterte. No? Dito lang sa picture na to mga kababayan, mai-explain ko sa inyo kung bakit failure ang kanilang maisog rally. 'Di ba? Tingnan nyo guys sa mga naging maisog rally nila President Duterte doon sa Mindanao. Ganitong oras mga kapatid, marami na pong mga supporters nila ang nakapila diyan. No, yung iba dapat yung iba nakaupo na yan dito sa gilid. No, nag-aantay na magsimula itong kanilang peace rally na may kasamang murahan. Pero dito mga kababayan, no, sa picture na inyong nakikita,
Wala pong katao-tao dyan mga kabatid. Maliban na lang dito sa mga vloggers nila PRRD. Di ba? Mga vloggers lang po ang nandito mga kababayan. Hindi ba dapat mga kabatid? Noong hinarang ito ng truck, no? Itong kanilang venue na pagdadarausan ng kanilang peace rally, hindi ba dapat isa na rin dapat dito na nagwawala or nagwewelga yung mga supporters nila? Ang tanong, saan yung mga supporters nila noong mga oras na ito? Oh. Kung totoong meron pa silang supporters dito sa Luzon mga kababayan, dyan sa Bulacan, di dapat mga kapatid maaga pa lang noong nalaman nila ng yung araw na yan, yung mismong araw na yan ay isasagawa itong peace rally ni Duterte, dapat nandito na yan sila dapat mga kababayan sa nasabing venue. Pero wala mga kapatid. Wala kayong nakikita dyan. Ako ilang beses na akong umatin ng rally ng Uniteam dati. No? And based on my experience mga kababayan, alas 6 pa lang ng madaling araw, ang dami na pong tao sa nasabing venue na pagdadarausan ng rally ng Uniteam dati. And base din doon mga kababayan, nireview ko kasi yung ibang live ng maisog rally nila former President Duterte mga kaibigan. Alas 9, alas 8, alas 9 pa lang ng umaga mga kapatid, no? Ang dami na pong tao sa venue nila. No? Ang dami na po mga vloggers na nandun. Di ba? Unti-unti na silang nagsisidatingan doon. Hindi man sila ganun kadami, pero unti-unti na silang nandun. Oh. At yung stage set up na, no, kinagabihan pa lang. The day before ang rally. Pero dito mga kababayan, dito mo makikita, wala pa pong stage na nasi-set up dyan sa lugar na yan. Or sadyang hindi talaga sila nag-set up mga kapatid. Alam nyo ba kung bakit? Dahil siguro napansin nila na wala talagang confirmation na may dadalo sa kanilang peace rally. Oh. Sa tingin nyo ba mga kababayan, kung marami talaga silang supporter sa lugar na yan, hindi sasama dito sa mga vloggers na ito na magwewelga dyan dahil sa ginawang panghaharang, no, ng may-ari ng lupa dyan sa sinasabi nilang venue? Sa tingin nyo ba mga kapatid, no, hindi nagkaroon ng tawag dito, kaguluhan dyan noong sinubukan silang harangin? Kung totoong may mga supporters sila dyan sa lugar na yan? Oh. Kasi kung ako sa katayuan ng mga supporters ni Duterte, mga kababayan, no, noong hinarang yan, no, isa ako sa mag-u-oppose doon sa may-ari ng lupa. Di ba? Isa ako sa magwiwelga dyan. Bakit walang welga dyan ng mga supporters, mga kababayan? Maliban lang dito sa mga vloggers. Di ba? Bakit mga vloggers lang yung nandyan, mga kapatid, at wala tayong nakikitang supporters na supposed to be, kung totoong may mga supporters sila dyan sa Bustos, Bulacan, mga kababayan, nandyan na dapat maaga pa. Di ba? Yun dapat ang nangyari, dapat ang nangyari dyan mga kaibigan. No? Kung totoong may mga supporters sila dyan, dapat maaga pa lang, no, nakapila na dapat dyan. Kung totoo silang loyalista ni Duterte. Ang problema mga kapatid, wala eh. Diba? Walang may gustong mag-attend sa kanilang peace rally. Diba? Ganun lang kasimple yun mga kababayan. Oh. Maraming hindi nakapansin ito na noong nagkaroon dyan, no, ng komprontasyon between dito sa mga vloggers ni former President Duterte at sa may abogado ng may-ari ng lupa, wala tayong nakitang nagwewelgang supporters ni Duterte at nagagalit dahil pinipigilan sila na magdaos ng kanilang peace rally. Anong oras na to sa tingin nyo mga kababayan? No? Base dito sa nakikita niyo sa picture, anong oras na ito mga kapatid? Tingnan nyo naman ang lugar mga kababayan. Walang katao-tao po. Diba? The day before, in-announce na po ang venue nila mga kapatid. Pero bakit walang mga tao dyan? Walang mga supporters na may mga daladalang mga streamers or may daladalang mga placards? No? Anong ibig sabihin ng mga kababayan? Tanghali na, wala pa rin tao. Ibig sabihin, wala talagang supporters ang Duterte dyan sa Bustos, Bulacan. Oh.
At ngayon, ganito yan mga kapatid. Ito yung tinatawag na sailing the drama. No? Sailing. No? Sailing the drama ang tawag dito mga kababayan. Siguro, noong napansin nila na, former president, wala kaming nakikitang sinyalis ng mga supporters mo dito. Walang tao. Ano ba ang magandang gawin natin dito? Baka mapahiya tayo. 'Di ba? Ano kaya ang magandang gawin dito, Mr. Former President? Siguro sinabi na lang na i-cancel at gawan na lang ninyo ng drama dyan. Na kesyo ganito, kesyo ganyan, para naman may rason tayo na i-cancel ang ating peace rally. Dahil nga, wala talagang nakikitang suporta dyan coming from Bustos, Bulacan. Ganun lang kasimple, i-debunk to mga kababayan. Tapos ngayon, no? Anong ginawa nilang palusot? Siniraan na naman nila ang presidente. Na kesyo, ginigipit di umano sila mga kapatid. Di ba? Basic. Panoorin nyo yung mga previous live ng mga vloggers nila, nila former President Duterte. No? Previous live nila tuwing nagkakaroon sila ng kanilang maisog rally sa Mindanao or saan mang parte ng Mindanao. 'Di ba? Maaga pa lang mga kapatid, ang dami na po nilang supporters diyan. No? Hindi man ganun kadagsa agad, pero meron na talaga. Yung iba diyan tinitiis yung init, no? Makita lang nila si Digong. Pero dito mga kababayan, wala, puro langaw. Tingnan niyo 'yan. 'Di ba? Walang katao-tao mga kapatid. Asan yung mga supporters nila dyan, mga kababayan? Di ba? Wala tayong nakikita ditong mga sinyalis ng kanilang mga supporters. Ang ibig sabihin, mga kapatid, no? Drama lang lahat ng pinalabas nila. Na kesyo hinarangan niya ng truck, mga kababayan. Pero ang totoo, no? Umaga pa lang pinulsuhan na siguro nila. Mr. President, wala pang confirmation, no? Na may darating sa isasagawa nating peace rally, no? So ano kaya ang magandang gawin dito para hindi tayo mapahiya? 'Di ba? Matik. Gumawa sila ng script na kesyo hinarang di umano. 'Di ba? Basic mga kababayan. Walang nakapansin ito. Pero kanina mga kapatid, habang nasa biyahe ako, tinitignan ko. 'Di ba? Naghahanap ako ng ebidensya mga kababayan at doon ko napansin. Dapat mga ganitong oras, no? Nandito na yung mga supporters nila nag-aantay. 'Di ba? At dapat ganitong okasyon, no? Kinagabihan pa lang tinitirik na dito yung kanilang mga stage, no? Binaplansa na yung mga stage. 'Di ba? Dapat naka-prepare na 'yan. Pero anong nakikita natin dito mga kababayan? Bakanting lote mga kapatid. Walang supporters, walang naka-set up na stage. At ano ang ibig sabihin nun? Walang may interest na dumalo sa kanilang peace rally. Ganun lang yun. Kung kaya't mga kababayan, gumawa na lang siguro sila ng kanilang script na di umano'y ginigipit sila ng administrasyon para lang maipalusot nila yung sablay nila na peace rally. Dahil ang totoo mga kapatid, wala talagang gustong dumalo dyan sa kanilang peace rally. Di ba? Wala eh. Tingnan nyo ha. Ni media nga wala eh. Maliban sa SMNI eh. Tingnan nyo mabuti yung paligid nila mga kababayan. Asan ang mga supporters dyan mga kapatid? May nakita ba kayong mga supporters nila dyan? Di ba? Palusot na lang nila yun. Na kesyo ginigipit sila, pero ang totoo, wala eh. Wala talagang may gustong dumalo sa kanilang peace rally eh. Di ba? Dito pala makikita na natin mga kababayan ang katotohanan
na unti-unti na pong lumalao si PRRD. Siguro kung Mindanao to mga kapatid, maniniwala pa ako talaga. Marami na yan dyan tao sa ganyang oras. At may stage na dapat dyan. Oh. Maniniwala na talaga ako. No, kung sa Mindanao yan. Pero hindi eh. Sa ibang lugar kasi ito nangyari mga kapatid. At isang patunay lang yan na humihina na po talaga, no, ang impluwensya ni former President Duterte. And siguro nga mga kababayan, kasi nga gising na ang taong bayan eh. Mulat na sila, alam na nila mga kababayan kung ano ang tema ng sinasabing peace rally ni former President Duterte. No? Kasi kung ako nga ba naman mga kapatid, no, bilang isang ordinaryong Pilipino, bakit ako dadalo dyan sa rally nyo? Wala naman kayong ibang ginagawa dyan, kundi udyukan nyo ang mga manunood nyo dyan, yung mga audience nyo dyan, no, nakalabanin ang gobyerno. Di ba? Lahat na yata, buong Pilipinas na yata mga kapatid, nakakahalata na tuwing nagsasagawa sila ng kanilang maisog rally, walang ibang intensyon ang mga speaker dyan, kundi turuan ang mga audience nila na nandyan, nakalabanin ang gobyerno. And siguro na-anticipate na rin ng ating mga kababayan, no, na ang gustong mangyari nitong kampo nila PRRD ay magkaroon ng civil war. 'Di ba? Kasi kung intelihenteng tao ka mga kapatid, gusto nilang pagsabungin ang sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Kung intelihenteng tao ka, maiintindihan mo na ang motibo ng peace rally nila mga kababayan ay kaguluhan at hindi talaga peace. 'Di ba? Kaya walang dumalo, walang dumating diyan, no? Kasi mga kapatid, common sense na lang. Kung totoong maraming supporters si Digong dyan sa lugar na yan, dapat maaga pa lang nandyan na eh. Dapat noong may humarang dyan, no, nagwelga na dapat yung mga supporters nila. Pero may nagwelga ba? Wala. No? Ang mga vloggers lang yung nandyan. At yan ang tinatawag mga kababayan na sailing the drama. No? Gumagawa na lang sila ng kahit anong script dyan, wag lang silang mapahiya. No? Pinapakalat nila yung maling impormasyon, no, na di umano'y sinasabotahe sila ng gobyerno. Diba? Pansin ninyo, yung mga previous live ng mga yan, tuwing may maisog rally, ang dami kong nakikita mga badoy na mga vloggers nila dyan na kunwari nag-interview ng kung sino-sino dyan. No. Maaga pa, nag-iikot-ikot na sila sa nasabing mga venue nila dyan. Pero dito mga kababayan, walang ganon. Walang ganon mga kapatid. Sablay talaga. Dahil nakita na nila yung realidad na wala talagang may gustong dumalo. Kaya siguro pinakancel na lang. Madali lang kasi gawa ng palusot yan eh. No? And siguro, sabi siguro nila, no, mas pabor sa atin siguro to kung i-reverse natin yung kwento. No, sabihin natin na pinigilan tayo. No, sabihin natin na sinasabotahe tayo. Ipakita nyo na kunwari ginigipit tayo ng gobyerno para makahako tayo ng simpatya mula dyan sa taga-Bustos, Bulacan. Para sa susunod na mag-a-announce tayo ng rally natin dyan, meron ng dadalo. Ang tanong, di ba? Na-convince kaya nila ang mga taga-Bustos, Bulacan. Diba? Ganun lang kasimple yun mga kapatid. Huwag na tayong maglokohan dito. Walang may gustong sumuporta dyan. Kaya pinakancel nila dahil walang confirmation ng mga dadalong mga kababayan natin dyan sa Bustos, Bulacan. At noong nakita nila na walang senyales ng mga supporters ni Digong dyan sa Bustos, Bulacan, pinakancel at gumawa na lang ng drama. Para i-twist lang yung katotohanan na humihina na talaga si former President Duterte. Hanggang dito na lang itong video na ito mga kababayan. No? Kung nagustuhan nyo pa ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video. Adios.